Annie's Room! Tara, pasok, feel at home. Tama ba yung intro ko? And welcome sa episode 9. Wow, nakatagal tayo ng episode 9! Ilang episodes na to na ako lang mag-isa yung kumukuda. Parang isang beses pa lang ata ako nag-guess. Well, abangan nyo ang mga pasabog sa mga susunod na linggo. Tas wala pala, no? So, ang pag-uusapan natin today ay... I think na pag-usapan na namin to sa dati kong podcast. Pero hindi very in-depth. In-depth. Depth? In-depth. Hindi super lalim. Feeling ko hindi super lalim nung naging discussion about it. Hindi actually malalim naman siya. Pero parang nahapyawan lang kasi more on fantasy yung naging focus ng episode na yun. So, ngayon, gusto kong mag-delve deep sa mundo ng Wattpad stories. Wow. Nagbasa ba kayo ng Wattpad? Ever? Nagbasa ako ng Wattpad. Like, kailan ako nag-start magbasa ng Wattpad? Iniisip ko kung anong grade ako nun. Grade 4, wag yun na palang pansinin yung kukuha. Kasi hindi pa ako nakakapagpalinis. Grade 4 ata ako nung nag-start ako magbasa ng Wattpad. Meron ng Wattpad nun. Tapos, actually, hindi nga ako sa Wattpad nag-start eh. Wattpad story siya. Pero nag-start ako sa e-book. Alam niyo ba yung e-book? As in yung e-book na galing siya ng Wattpad, tapos hindi ko alam kung anong process nun, mga te. Hindi ko alam kung like kinakopy muna nila yung story and then ilalagay sa Word and then gagawing PDF and then ida-download. Kasi kumukuha lang ako ng stories mula sa pinsan ko. So, binu-bluetooth lang sa akin ng pinsan ko yung stories nun na naka-e-book. And then, grabe, nakakaloka yung process na yun. Hindi ko talaga alam kung paano siya nangyayari before. Kasi hindi naman ganun ka-accessible ang internet before, okay? Tas, ayun lang yung alam kong way. Yung mga nabasa ko sa Wattpad nun, sa Wattpad, ang pinaka-natatandaan ko, and iconic for it, is She's Dating the Gangster. Kenji! Okay, pangit nun. Ano yun? Yung She's Dating the Gangster na movie adaptation, hindi ganun yung original story. As in, sobrang layo. Yung original story, wala yung may throwback 90s, ganyan. Si Kenji ay half Korean, tapos yung mga tropa niya, sila Jigs and Teddy. Si Jigs, hindi ko na kasi maalala yung name ng tropa niya. Basta, ganun pa rin yung premise. Si Kenji, narong text siya kay Athena, and then si Athena, para makabawi kay Kenji, ay ginawa siyang fake GF ni Kenji. Hanggang sa nagkain laban sila, tapos andun na si Athena na isa, si Abigail, na sumingit. Masama yung ugali ni Abigail dun sa original na e-book. Tapos, ay, nakakaburyo talaga siya. Nakakaburyo siya kasi, tsaka ang sakit niya sa puso, okay? Sobrang sakit niya sa puso dahil sa original story, namatay si Athena. Tapos, itong si Kenji, basta medyo sad ending siya. Kasi, hindi deserve ni Abigail na nagstay sa kanya si Kenji. Tapos, namatay na lang si Athena. Tapos, sa huli nun, parang insinuated na namatay din si Kenji kasi pumunta siya ng Jeju Island. Literally, tanda ko yung last line na yun, na parang, sinabi doon ni Kenji na Athena, ito na ako, or Athena, I'm coming. Kung ano man yung line na yun. Pero insinuated na namatay siya. Sumunod siya kay Athena. So, malungkot siya. And, grabe yun. Alala ko yun. Grabe, Wattpad gems talaga to yung nagbabasa ako ng e-book. Inaabot ako ng gabi. Yun yung first memory ko of na nagpupuyat ako kasi nagbabasa ako ng e-book. Tapos humihikbi ako. Ganong levels! Bukod sa She's Dating the Gangster, meron pa yung Saddest Lover. Mga title, no? Saddest Lover. Hindi ko na maalala yung kwento ng Saddest Lover. Pero natapos ko yun. Sa e-book din. Blinutot din sa akin ng pinsan ko. Shout out sa pinsan ko. Thank you so much. Hinubog mo ako. Ang favorite ko, The Most Painful Battle. Okay, The Most Painful Battle, galing siya kay Have You Seen This Girl? I'm sure kilala niyo si Have You Seen This Girl? Diary ng Pangit. Yes. Hindi ko nabasa ko naman yung Diary ng Pangit, hapyaw. Pero, hindi ko maalala kasi 4 books yon. And isa ang Diary ng Pangit sa mga pinakasikat na adaptations. Right? Kasi parang isa siya sa mga nauna na nagkaroon ng book adaptation. So, sikat talaga siya. And alam ko, yung Diary ng Pangit, nung inadapt siya to a book,
pa-comic siya ginawa. Kasi she's dating the gangster. Hindi ko na nabasa yung libro eh. Yung Diary ng Pangit, binili ko pa. Tandang-tanda ko pa yung book cover ng Diary ng Pangit. Yun yung apat, tas anime. Tas medyo pink and violet siya. Diba? Tandang-tanda ko pa. Pero hindi ko maalala yung kwento ng Diary ng Pangit. Kasi hindi ko siya natapos from book 1 to book 4. Ang alam ko lang doon, andun si Aya Pangit at si Cross Sanford. And then si Cross kasi, wow! Bakit pag ganito, ang dami ko naaalala ng onting-onte? Si Cross kasi, meron siyang tropa. Uso kasi sa mga Wattpad stories yung parang anthology. Anthology ba yung term for it? Na may isang bida, tapos meron siyang tropa, and then bawat tropa, merong sarili-sariling story. Which is, yan yung nangyari sa University series ni Guay. Tama? Hello, Guay! Wala lang. Yun nangyari sa University series. So, uso yung ganon. So, ang alam ko, yung tropa ni Cross is, may ganun din. May sarili-sarili silang storya. Ang natatandaan ko lang na tropa ni Cross ay si Seven at saka si Pierce. Pero madami sila. Si Pierce ata yung bida sa The Most Painful Battle. Okay, tanda ko yung The Most Painful Battle kasi fuck that story. Ang lala ng iyak ko, te. As in, like, magang-maga yung mata ko sa OA. Magang-maga yung mata ko to the point na hindi ako nakapasok kinabukasan. Kasi maga yung mata ko at puyat ako. Alam ko natapos ko siya until 4 a.m. Hindi kasi siya normal sa ganong edad. Kasi ilang taon pa lang ako nun. Hindi ko alam kung kailan ko nabasa yung The Most Painful Battle. Para nasa grade 7 na ata ako. Pero ganun yung level of pagbabasa ko ng Wattpad stories. Hindi perfect ang Wattpad stories, okay. I can say na badly written siya. Feeling ko if ngayon, babalikan ko yung mga Wattpad stories na binasa ko before, I'm sure madami akong maninitpick from it. And I'm sure yung mga authors din na nagsulat at that time, madami rin sila masasabi sa mga ginawa nila na work, okay? Kasi, yung mga Wattpad stories, minsan problematic sila. yung mga character, lalo na yung mga lalaki, they are not the perfect characters to ever exist. In fact, sila ay isa sa mga pinaka-problematic na character na mababasa mo. Most likely, as in, alam niyo yung mga character na yung mga lalaki na may anger management issues, yung mga grabe magselos, or grabe mandedma. So, she's dating the gangster pa nga lang. Sobrang tangina ni Kenji doon. Okay? Like, tangina nang ginawa niya kay Athena na bigla na lang siyang nawala at bumalik kay Abigail na ex niya dahil may sakit si Abigail. And then, hindi man lang niya sobrang gago nun, okay? Kenji, kung asan ka man, gago ka. Wow, akala mo naman. Ang daming problematic na pangyayari sa mga Wattpad stories. Si Cross, sa Diary ng Pangit, kung paano niya kausapin si Aya at kung paano niya laitin si Aya. Ati! Basically, para siyang Meet Your Garden. Right? Kapag pinapanood niya yung Meet Your Garden, di ba nakakabwisit si Dao Mingxi? Like, sobrang problematic niya for a character. Ganon ang mga Wattpad stories, okay? Give natin yan. Like, cliche talaga. Pero kasi sabihin natin na, syempre, a product of its time. Noong mga time na yun, hindi pa siya nako-call out like that. So, parang, okay, sige, give natin. At saka kasi it feeds the fantasy. So, kaya kahit ganon, parang kebs lang siya at that time. Pero kung ngayon, kung babalikan ko siya, shocks! Pero grabe yung amats ng pagbabasa ng Wattpad talaga. For me, kasi, yun talaga yung word for it eh. Fantasy. Diyos ko naman, syempre nung elementary ako, akala ko naman sobrang normal nung papasok ako ng high school na merong 4 na lalaking sikat sa school ko na sobrang pogi at sobrang yaman na ibubully ako. You know where the bully eh. Kasi hindi lang basta asar, na ibubully ako at magkakainlaban kami. 'Di ba? Akala ko ganun. Pagpasok ko ng high school ko, wala naman akong nakitang ganun kapoging lalaki. Like, it doesn't work that way. So, parang, okay, Wattpad, fantasy siya. Ang daming fantasy na sinasell sa Wattpad. As in, yung mga fake marriage, mga secretly married. Feel ko kasi nag-start din naman siya sa mga Asian drama, sa mga telenovela. Doon din naman nag-start yung
ganong tropes. So, nakakaloka lang. 'Di ba? Ano yung sobrang hinubog talaga ako ng, hindi naman sobra, hinubog talaga ako ng Wattpad. Hindi lang because of the stories, pero, okay. Nag-amok kasi akong magsulat before. Like, trinay kong magsulat before. Fantasy ko before na maging isang sikat na Wattpad author. Kasi grabe din talaga siya. Like, grabe yung clamor, yun ba yung tamang term? As in, grabe din yung admiration for it. So, wow, yung clout pala yung habol, no? Hindi, like, parang, inamats ko din na magsulat. Tapos, nakapagsulat naman ako, pero hindi ko na siya natuloy-tuloy. Kasi guys, wow, breaking news. Ang hirap magsulat ng storya. Kahit sabihin mo pa na cliche and pa-Wattpad na atake, ang hirap mag-isip. Madali siyang simulan, pero ang hirap niyang i-sustain na like, fuck, saan mo ipapasok yung gantong conflict? Paano mo ipa-plot yung timeline, okay? Basically, bumubuo ka ng isang buong universe. And ang hirap niya. Ang hirap niyang gawin. Bumubuo ka talaga ng isang universe kasi nga may mga authors na ginagawan pa ng storya yung ibang characters. Right? Bilib ako kay Guy kasi nakikita ko yung mga nagpo-post siya ng story na pinaplot niya yung timeline ng buong universe ng university series, and shit, like, paano mo yun nako-connect sa utak mo? I don't know. So anyway, going back, inamats ko magsulat ng Wattpad story before, and dahil ang hirap nga niya, hindi ko siya nagagawa palagi. Pero, sobrang arte ko kasi, and uso kasi sa Wattpad before yung may mga trailer. Uso yun, yung mga fan-made trailer. Oh my God, gumawa ako once ng story na ang bida ko ay si Crystal Jung. Kasi uso din yung mga Korean characters. Like, yung mga K-pop idol yung characters mo. So, alam niyo, hindi lang Korean idols, yung mga Uljang or Uljang. My God, naaalala ko, nung gumagawa ako ng story, nagsasearch ako ng mga Korean Uljang. Uljang yung mga, ano ba, paano ko may papronounce? Uljang na lang, kasi U-L-Z-Z-A-N-G. Pero feeling ko Uljang yun. Pero yung mga Korean Uljang, sila yung mga, hindi sila celebrities, pero celebrity sila. Para silang influencers of their time. And sikat sila kasi yung itsura nila ay sobrang pogi at ganda. So, yun, yung mga Korean Uljang, sila yung usually characters sa mga Wattpad stories. Tapos sobrang amats ko siya kasi kapag yung interface ng Wattpad before, 'di ba? Ito yung story, and then ito yung book cover, and then description, and then meron ditong cast. As in, pwede mo ilagay yung cast mo. Cast, tapos, pwede ka maglagay ng trailer. Ayun, like, nung gawa ko ng story, meron akong story na ginawa na ang bida ko ay si Crystal, tsaka si Minyuk, si Kang Minyuk. Kasi yun yung time na nag-air yung The Heirs. The Hairs? Grabe! Grabing com-art student, graduate na talaga to, oh. Com-art student, never mind. The Heirs. Yung time na nag-air yung The Heirs. Dami ko napapansin. Nag-air yung The Heirs, and then, si Crystal at si Minyuk yung partners doon. So, sila yung ginawan ko ng sila yung ginawa kong characters. Tapos, sa pagwa-Wattpad ako natuto mag-edit ng video. As in, inaral ko kung paano mag-edit ng video para makagawa ng fan-made trailer for my story na hindi natuloy, by the way. So, naalala ko, inaaral ko yung Windows Movie Maker. And guys, if hindi dahil sa Windows Movie Maker skills ko, hindi ako makakapag-YouTube. Feeling ko wala akong career. Kasi doon nag-start talaga yung interest ko sa video editing. Simula nung naging editor na ako sa mga high school projects namin. Feeling ko yun yung roots ni Yani Hatisu. So, ang laki pala ng utang na loob ko din medyo sa Wattpad. Going back, dahil sa Wattpad din ako nag-start matutong mag-edit ng graphics kasi gumagawa nga ako ng book cover. Ang lala talaga. So, ayun, ang fun isipin ng Wattpad kasi I'm sure like sobrang dami ring tao na hinubog ng pagko-consume ng Wattpad. Actually, hindi ko na alam kung ano bang itsura ng Wattpad right now. Kasi from what I heard, subscription na rin ng Wattpad. Like, boo! Like, may bayad na rin yung ilang chapters or bago ka makamove sa next chapter. Which is sad. Kasi parang,
grabe naman ang consumerismo. Ulit. Kasi grabe naman ang kapitalismo, te. Pati ba naman yung gantong pleasure of reading? May bayad na. Anyway, hindi ko alam kung paano siya nababypass ng mga nagbabasa ng Wattpad right now. Kasi feeling ko, nung tumagal-tagal, nag-stop na rin ako sa pagbabasa ng Wattpad stories. Actually, hindi ako completely napastop, pero napalipat kasi ako sa fanfictions. Which is, I think, nasa same vein ang fanfictions and Wattpad stories almost. Kasi fanfiction, simula na naging fan ako ng EXO. Sobrang hilig ko na rin talaga magbasa. Ang favorite kong fanfiction ay 180. Chanbaek yun. Puta! Like, alam nyo, minsan, pag kailangan kong umiyak, binabasa-basa ko pa rin siya. Ayun kasi yung mga natatandaan kong fanfic na sikat nun sa EXO. 180 Anterograde Tomorrow. Anterograde Tomorrow ay Kaisu. Anterograde Tomorrow, Baby's Breath ng Chanbaek din. Ala, sobrang hilig ko sa Chanbaek. Meron din yung 1127 ata yun. Basta yung merong something important sa date na 1127. See? Kaya ako nahihibang nun eh. Hibang na hibang talaga ako. Like, dumating talaga ako sa point na naniniwala ako na totoo ang Chanbaek. Hindi ba? Eme lang, baka masabihan akong delusional. Like, once, nabash ako sa Stan tweet kasi nabash ko before si Kyungso dahil sa 180. Pero hindi naman siya serious na bash. Alam niyo yung parang, kainis ka. Pero gets ko naman na kung bakit it's bad and bakit it's wrong. Sorry guys I was just a girl na nagbasa ng fanfic. Anyway, yun nga. Nag-stop kasi ako sa Wattpad dahil eventually, mas nagbasa na rin ako ng fanfiction. Hindi ko alam kung kailan yung last time na nakapagbasa ako ng story na fanfiction or ng... So, bakit ko sinasabi na na parang same vein yung fanfiction and yung Wattpad stories? Because to a lot of people or to people na hindi usually nagko-consume ng gantong media, yung stories from Wattpad and fanfictions, tinitreat siya as bad literature. Like, hindi siya masyadong tinitake seriously, kadalasan. Usually, nire-reduce siya ng mga tao to poorly written stories, bad, punong-puno ng cliche, hindi siya napag-isipan just because Wattpad siya or fanfiction. Alam nyo, marami ng academic papers na nag-study nito na just because, kumalsik pa, na just because teen fiction siya from an online website or just because fanfiction siya, fanfiction siya, it means inherently bad siya. Kaya ako sinasabi na bad. Pero gets ko naman yung critic na yon. Kasi nga, sa mga stories like this, usually talaga, maraming problematic na themes, cliche siya, okay? Gets, hindi siya pang Nobel Prize levels. Hindi siya Ricky Lee levels. Okay? Ang dali niyang i-discredit just because hindi siya considered or pasok sa standards of serious writing. I feel like yun lang yung malungkot na gets naman, may mga stories talaga na bad. Okay? Hindi siya kasing hindi siya yung sobrang wow, grabe. Ang galing na pagkakasulat nito, sobrang hindi siya yung ganon. Pero it doesn't mean hindi na siya worth it i-consume. Okay, kasi sobrang dami kong nabasang fanfiction na ang ganda-ganda. Like, it can be on par sa mga canon na literary pieces. It can be on par sa mga tinuturing nating serious pieces. Okay, fine. Hindi siya Ricky Lee levels, but it's good. Sobrang daming treasures from this kinds of story. Sa mga gantong klase na stories, nakakailang confusion na ako over grammar sa podcast na to. Hindi ko rin alam kung paano ako talaga graduate sa level na to. Wala lang. Ang dami ko rin naalalang stories na sobrang ganda na basa ko. Like, Tantei High. Isa yun sa favorite kong stories sa Wattpad. Apat siya na parts. Sorry kung hindi kayo makarelate dahil hindi kayo nakapagbasa nito. Pero apat siya na parts. So,
So, may Tantei High, may, nakalimutan ko. Basta ang interesting kasi ng world building ng Tantei High. So, para silang 4 na tribes na may iba-ibang power. Basta sa Tantei High, meron silang, yung mga characters, meron silang 7th sense. So, parang, yung isang character, meron siyang heightened na sense of hearing. My God, naalala ko dahil sobrang love ko yung story na yun. May time na pumapasok ako ng school, tapos nasa tricycle ako, tapos pinapakiramdaman ko na akala ko sobrang heightened ng ano ko, na from a mile away naririnig ko yung sound. Baliw! Baliw talaga! Because it was so well written na hindi ko nga alam if nagkaroon yun ng book adaptation. Wala akong narinig. Pero ano yun, may mga ganong treasure na nahanap from this kinds of story. And ang lungkot lang if nare-reduce sila to that. Okay, ganito kasi yan. For stories like fanfictions or yung mga gantong stories sa Wattpad, if i-judge mo sila sa technical aspect lang, gets. Okay, marami talagang papalpak. Yung sinabi mong hyper-focus ka sa grammar, hindi naman lahat ng authors ay may perfect na grammar. Lalo na siguro sa mga stories na distributed online kasi compared sa stories na distributed sa publishing companies, talagang dadaan sa editing, sa critics ng mga editors, di ba? Madaming dinadaanan sa mga books na ganon. Compared to stories na nasa internet, nagsisirculate sa internet, syempre, hindi talaga siya magiging perfect. So, kung sa technical aspect lang, sabihin natin sa structure ng plot, kung yun yung magiging basis of judgment mo, okay, I think it will be easy na sabihin siya or like i-reduce siya as bad writing. Pero kasi karamihan sa mga consumers ng gantong stories, nagpo-focus din talaga sa emotional aspect. May nabasa akong paper na ito yung, parang sinulat niya to sa May nabasa ako academic paper na sinulat niya to na, ayun nga, yung consumers of stories like this, nagpo-focus sa emotional aspect. So, kung ano yung naging emotional impact sa kanila ng story. And that's why for them, hindi siya bad. So, parang, yung sasabihin na bad writing, subjective judgment talaga kasi siya. For me, ang lungkot if ililimit mo yung sarili mo sa media na i-consume mo based sa subjective judgment or bias na kunyari, hindi ko to babasahin kasi fanfiction to. Ay, hindi ko to papanoorin kasi based to sa isang story sa Wattpad eh. Ay, based yan sa story sa fanfiction eh. Wala yan. I'm sure pangit yan. I'm sure puro cliche and problematic yan. Like, yung ganon, yung alam mong hindi mo nabibigyan ng chance yung isang piece of media just because meron kang ganun judgment. That's so sad. I feel like sobrang limiting. Ang lungkot lang nun. Hindi ko alam kung paano ko siya i-explain. Alam niyo, ang dami namin ng movies ngayon na nanggaling lang sa fanfiction. Right? Yung 50 Shades of Grey, nanggaling din siya sa fanfiction bang 50 Shades of Grey? Yung after na movie, alam ko, based yun sa Harry Styles na fanfiction. Yung kay Anne Hathaway tsaka Nicholas Galitzine. Alam ko, based din yun sa fanfiction, Harry Styles fanfiction. But you know, for me lang, I think hindi dapat makaharang yung bias or negative bias towards these stories para i-consume mo yung mga, wala lang. For me, limiting lang and sayang lang. Kasi gets ko naman yung pagiging critical, okay? Sa mga media na pinapanood natin. Ako rin, nagiging critical naman ako sa mga movies na pinapanood ko, sa music na pinapakinggan ko, sa books na binabasa ko. Kapag sobrang pangit talaga, okay, may comments naman ako about it. Pero siguro naiisip ko lang, parang, minsan kasi from time to time, kailangan nating mag-consume ng bad media. Hindi naman all the time kailangan nating mag-isip so much. Baka ako lang to. Feeling ko kasi nagiging same sentiment siya ng mga tao sa mainstream films. Like, may mga tao na hindi nanonood ng mainstream films because meron silang judgment na, ay, mababaw naman yung kwento niyan. The same way that they judge stories from Wattpad and fanfiction. Malungkot siya eh. Kasi, guys, hindi naman all the time kailangan mo na may ganito kang standard, 'di ba? Baka minsan you should try na wala mag-consume lang ng media just for the sake of it. Just brain rot. Just for the emotional effect.
Okay, pero hindi ko naman kayo pinipilit. Pero wala lang, maybe it's something that you can consider. Kasi, merong enjoyment na nakukuha from it. Meron pa rin naman siyang emotional satisfaction. Alam nyo, kaya pag may nagtatanong sa akin na, uy, na-enjoy mo ba yung gantong libro? Or na-enjoy mo ba yung gantong story? Tapos kasi, alam mo na by usual standards, it can be considered bad kasi, let's say, pangit yung pagkakasulat, or madaming plot holes, or cringe yung plotline, may mga dialogues na parang, mapapaganon ka. Pero sinasabi ko parang, yes! And ang reason ko lang is because I enjoyed it. Minsan kasi, this is how it made me feel. Ganon. Wala lang. Wow. So, parang I am coming out as a bad media enjoyer. Kasi, minsan, guys, feeling ko, kailangan lang din talaga nating mag-consume ng media that makes us feel. Kahit yun lang yung reason mo, I think that's okay. Feel ko lang kasi may mga tao na nagja-judge ng mga tao na nagko-consume ng bad media, na mga media na kino-consider usually na cringe. Okay, disclaimer lang hindi kasama sa pinagtatanggol ko yung media ni Daryl Yap. Kasi ayun, bad media talaga yun. Hindi subjective, bad talaga yun. Like, fuck that. Feel ko nagiging problematic lang naman ng media and deserve ma-judge ng mga tao for consuming media na nagpa-perpetuate talaga ng harmful na thinking and harmful na beliefs, disinformation, misinformation, kapag mini-mishandle yung serious topics like rape, ayun talagang bad media yon. Hindi yun subjective. Wow, bias ako dun sa part na yun. Pero hindi yun subjective, okay? Pero yung mga media na yung mga movies and stories na parang cringe lang kasi what the fuck tong story na to, ang cliche, may isang mayaman na babae at may isang mayaman na lalaki na may in love sa mahirap na babae. Yung mga ganong klaseng story, I feel like forgivable yun. Feel ko meron naman kasi mga story at movies na sobrang obvious from the get-go pa lang na, okay, gantong klaseng story to, hindi ko kailangan mag-isip masyado dito. Gets nyo ba yun? May mga stories na pag pinapanood ko, alam ko sa sarili ko na hindi ko siya kailangan i-uphold to a certain standard. Okay. Example nito. Mga adaptations ng Wattpad stories. Gusto ko sanang gamitin yung like Diary ng Pangit, Talk Back and You're Dead kasi ang lala. Hindi ko kasi nabasa yung Talk Back and You're Dead. So nung pinanood ko siya, hindi ko gets yung story masyado. Hindi ako very much attached to it. Pero nung nare-rewatch ko yung Diary ng Pangit at Talk Back and You're Dead, sabi ko, ang lala. Feeling ko hindi to kayang panoorin ni Nadine Lustre levels kasi sobrang cringe talaga. Pero kasi hindi ko siya masyadong ginajudge. Hindi ko siya masyadong nininitpick. Kasi from the get-go, parang gets mo na ito yung movies na hindi naman nanghihingi ng sobrang taas na expectation from you as a viewer. Gets? Yung She's Dating the Gangster na adaptation, parang medyo ibang topic yun. Kasi, ang lala nun, like, ang laking celebrity kasi ng Katniel. And, naiba din talaga yung story ng She's Dating the Gangster sa movie adaptation. And I think, this story sa movie, it's not so bad. Kaya, wala akong ma-judge from it. It's a Star Cinema film, basically. Pero yon yung Talk Back and You're Dead, Diary ng Pangit, cringe talaga siya. Diyos ko, nakakaloka yung Talk Back and You're Dead, feeling ko yun yung talaga yung hindi ko maipagtanggol kasi ayun yung mayaman si Nadine Lustre, tas nagka-amnesia siya. Hindi na nga natuloy yun Alam ko 3 parts dapat yun Tas merong helicopter, and then may tropa si James Reid doon, yung isa red hair pa, si nakalimutan ko yung name niya, Joseph Marco. Para silang mga gangster. Like, saan ka makakakita ng ganyang grupo dito sa Pilipinas? Right? Diba? Okay. Gets mo yun? It's a type of film na hindi naman nila pinapresent yung sarili nila na very realistic. Like, yung mga ganong klase ng film, aminado sila na hindi sila realistic. Aminado sila na fantasy sila. So, hindi mo sila i-judge or hindi ka magiging super critical about it na parang letterboxd critical levels kung paano mo i-judge ang mga classic films. Right?
So, pag ganun yung mga pinapanood kong film, nagre-rely lang talaga ako sa how it made me feel or sa entertainment value niya for me. Anyway, ang modern ko na example nito is, recently kasi, nanonood ako ng Amutya ng Section E. hindi ako shy about it. Kasi nakakakilig siya, nakakaloka. Sobrang mahal ko si Ashlyn. Hello po, Miss Ashlyn. Okay. So, ang mutya ng Section E, hindi ko alam kung anong year to nagawang story. Kasi nga, wala na akong alam sa mga Wattpad stories of the recent times. So, ang alam ko lang ay yung university series ni Guy, kasi sobrang trending, Jonax. Jonax? Is it Jonax or Jonax? Jonax. Na sobrang daming series ng Jonax. Ni Miss Jonax. And hindi ko alam kung ano yun kasi wala akong sipag magbasa. Wala na akong ganong sipag magbasa. Tapos, itong ang mutya ng Section E. Nakakaloka, nakalimutan kong banggitin, isang staple sa mga Wattpad stories, yung mga kakaibang name. As in yung sobrang, ano ba yan, Diyos ko? Feeling ko, ito yung wait, magsa-search ako kasi baka magkamali ako eh. Kasi naaalala ko rin yun, nung gumagawa ako ng stories, naghahanap ako ng name sa baby names. Nakakaloka. Naghahanap ako ng unique names sa baby names. Para kakaiba. Yung mga apelido na pang mayayaman, Buena Vista, Ponteverde, Villaverde, Camellia. Sorry. Ano yung mga tunog subdivision na pangalan? Ganon usually yung name sa mga Wattpad. And naalala ko sa mga stories ni Jonax, based sa mga nababasa kong tweets, ganon yung mga names. Okay. Going back, hindi ko na kasi alam kung kailan nabuo yung ang mutya ng Section E. Is it recent lang? Pero pinanood ko yung adaptation ngayon. Honestly, nagugulat pa rin ako. Hindi ko pa rin ina-expect na until now talaga, meron pa rin, malaki pa rin yung audience or yung market ng Wattpad stories or ng gantong teen fiction. Let's call it teen fiction. Kasi akala ko nag-die down na siya. Apparently, hindi siya nag-die down. Siguro napalayo lang talaga ako sa mundong yon. Pero lala, kasi as in malaki talaga yung fan base. Ito yung tipo na meron talaga silang sariling stan, tweet. Safe to say, it is being consumed. It is alive and kicking. Alive siya na industry. So, yung amutya ng Section E, I would say, andun pa rin talaga yung cliches of a typical Wattpad story. Okay? Na hindi ko in-expect na nag-survive pa rin siya up to this day. Siguro naisip ko, akala ko maiiwan na siya sa 2014. Yung mga bad boys na, mga basagulero. Yung premise kasi ng amutya ng Section E ay may isang section sa school, which is Section E, kasi yun nga yung title. And then, andito yung mga patapon ng school. So, dito nila nilump in lahat ng students na basagulero, wala nang pag-asa sa studies nila, troublemakers, and stuff. And napunta dito si Mutya. Sorry, anong name ni? Si JJ. Si JJ, yung character ni Ashley. Napunta dito si JJ. And si JJ, well, episode 2 pa lang kasi ako. Hindi ko pa nababasa yung story. So, hindi ko alam. Si JJ ay, I feel like yung qualities ni JJ, yung typical na medyo siga-siga, boyish, troublemaker din ata siya sa previous school niya. Kaya, nung lumipat siya dito, napunta siya sa Section E. So, may ganun kasing sikat na trope sa mga Wattpad stories. Like, oh, she's different. Yung ganon, tas boyish siya, siga-siga siya, gets niyo yun, it's not the girly girl. And then so far, into episode 2, na-uncover na merong si Kiefer, yung bidang lalaki, yung parang alpha male, ayun ba yung term for it? Pero siya yung leader ng klase. So like, lahat ng classmates niya sumusunod sa kanya. At kay Yuri, yung character ni Angeles Rabin, yung red hair, my God, may isa na namang red hair. I think siya yung second lead. Yung ganong klaseng trope na may leader tapos yung mga people around them ay sumusunod sa kanila. Na para bang wala silang sariling decision-making and agency at utak. And then, dahil ayaw nila na andun si JJ, parang meet your garden na binubuli nila si JJ. So, ganon yung kwento niya. Cliché siya.
Okay? And hindi ko in-expect na may ganito pang storyline in this day and age. Hindi ko sinasabing bad siya. For me kasi alam kong it works. Okay? My God, ilang dekada na, ilang generations na yung may gantong storyline and hindi siya namamatay because it works. Kaya hindi namamatay yung gantong trope and storyline. Nag-start na to sa Meet Your Garden and ilang K-dramas, ilang Japanese dramas na yung nabuo na ganito. My God, he's into her. Right? Parang ganito rin yung premise nun, na may ina-outcast na babae. Itong ang mutya ng Section E, hindi rin naman kasi siya perfectly produced. Actually, like, ang dami kong gustong sabihin about sa editing niya, sa, okay, sige, sa acting. Hindi siya super bad. Okay? Pero hindi siya famous level. Kung naaalala nyo si Nadine Lustre at si James Reid sa Diary ng Pangit, I feel like parang ganun yung atake ng acting sa Ang Mutya ng Section E. Which is for me, hindi naman siya super glaring. Kasi I feel like fitting siya. Kasi Wattpad adaptation siya. Again, feeling ko isa siya sa mga piece of media na hindi naman nanghihingi ng sobrang taas na expectations from you as an audience. So, pwede kong ibaba yung pagiging cinephile critic shades ko and I can watch it for my enjoyment only. Okay? Pero ang galing ni Ashtin. Sobrang fan. I love you, Ashtin. Kasi kuhang-kuha ni Ashtin yung siga na pangmasa. Pangmasa yung itsura talaga ni Ashtin. Shit! Sobrang gwapo ni Andres Mulak. Like crazy. Ang crazy talaga. Wala lang. Okay. Going back ang pogi din ni Robin. Sorry sige, mamaya ko na nga ininitpick. Hindi ko kasi mapigilan eh. Going back sa acting, guys, I mean, a lot can be said sa acting sa series na to. Kasi may mga times talaga na cringe siya. As in. Pero it's not bad. For me, ayoko kasing mabash ako. Hindi, pero kasi hindi talaga siya, basta gets nyo na yun, okay? Hindi siya sobrang hirap panoorin kasi baka dahil pogi at maganda sila. Kaya aside from acting, ano pa ba? Madami talaga. Madami. 2 episodes pa lang to pero medyo madami na ako kasing na-notice na plot holes. Oh my God. Nung episode 1, may eksena doon na naglalakad si JJ. Tapos, nasa kalsada si CN. Si CN, isa siyang character dun sa klase na yon. Tapos nakikipagbugbuggan si CN. Siyempre, yung cliche na si CN mag-isa lang versus 5 people kasi ganun siya kalakas. Kailangan nating i-establish na ang mga tao sa Section E ay sobrang lakas or sobrang galing makipagbugbugan, hindi sila matalo. Kaya nga sila Section E eh. Hindi sila known troublemakers for nothing. So yun, feel ko, yun din natin i-establish. Tapos habang lalakad si JJ, parang nakaganon siya. So sa ganon, ine-establish natin na kay JJ, wala lang to. Not like other girls, hindi nababalo si JJ sa sight of men na nagbubugbugan. Wow, violence. And so what? Ganon kay JJ. Nagigets niyo naman, di ba? Yung mga cliche sa mga ganong characters. Okay, nakakatawa kasi, sinasabi nga ni JJ doon na hindi siya makadaan kasi ang tagal ni CN makipagbugbugan. So parang may comments na, ano ba, bilisan mo na, tapusin mo na yan. Mga ganon. Hindi, wala ata yung tapusin mo na yan. Pero ganon yung feels. Pero kasi naman, like, anditong side lang nagbubugbugan si CN at yung mga lalaki. At sobrang laki ng kalsada dito sa gilid. Tapos parang, like, alam mo na tinatabi talaga nung cameraman yung camera para hindi makita na sobrang laki ng kalsada dito. So, ayun, may mga ganong holes sa kung paano produce yung series. Also, ito pa, series. Sa plot din, like, kung iisipin mo nga naman, anong klaseng school yung ilalump lahat ng bad students sila sa isang section na nakahiwala yung building at sobrang pangit ng classroom na para bang hindi sila nagbabayad ng tuition na tama ba yun? Like, anong klaseng school ang gagawin yun sa students nila? Diba? Wala naman. So, in that sense, hindi siya realistic. And kaya ko siyang tanggapin.
kaya mong tanggapin na hindi siya realistic kasi nga, alam mo kung anong klaseng story yung binabasa mo. Alam mo na fantasy to, te. Na fiction to. Wattpad to. Right? And so, kaya mo siyang tanggapin. Kaya mo na hindi maging super, super critical about it kasi that's the way it is. Ganun siya ginawa. Okay? Kaya na-enjoy ko siya. Ang lala. Kasi, feel ko para akong bumalik sa, sa high school nung nanonood ako ng gantong series. For me, ang pinaka-favorite ko from ang mutya ng Section E ay yung casting. My God, love ko yung casting. So much. Pero okay, hindi rin ganun ka-realistic yung casting kasi my God, lahat ng characters dito pogi at maganda at walang bading. Favorite ko yung casting kasi favorite ko yung pagkakakas kay Ashtin. Gusto ko rin yung pagkakakas kay Robin tsaka kay Andres. Feeling ko they did well sa casting ng 3 main characters. Kasi alam niyo yung mga adaptation ng Wattpad stories, minsan pumapalpak sila sa casting. I'm sorry para sa gagamitin kong example, okay? Hindi ako nang babash. For me kasi, why nag-work yung casting ng Ang Mutya ng Section E? Kasi yung mga artist na to, sikat naman na sila. Oh my God, Andres Mulak, anak ni Aga, di ba? And celebrities na talaga sila. Si Robin, meron na siyang series before. Si Ashtin, from Litz, and then P-Pop Gen. And meron din siyang series for Viva. Sikat naman na talaga sila, kilala na sila. Pero I'd say, hindi sila kasi yung level of, hindi sila yung mainstream na celebrity na ang dami na nilang background. So, nung na-cast sila for this, parang clean slate. Visual-wise, background nila in terms of the series or yung career nila that they did, pasok na pasok talaga. Kasi, shocks! Ikaw, kung makaka-imagine ka ng, pikit ka, te. Imaginein mo, isang bad boy, na pogi na matangkad, na leader ng isang section na puro bulakbol, na pogi, again, nasabi ko ba na pogi? Na ang pangalan ay Kiefer Watson. Sino may isip mo doon? Andres Mulak, te. It makes sense, right? Basically, wala pa silang nagagawa na other series na makakasira sa fantasy na yon. Clean slate. Yun na lang. Ang dami ko sinasabi. Clean slate. Okay, pag pumikit ka, sino may isip mo sa isang babae? Sabihin natin na nasa 5 feet, 5'2", kasi usually ganoon naman yung height ng mga female character sa Wattpad. Na siga-siga, na makakapagpatiklop sa mga bad boy na to. Ashtin, te. It just makes sense. Feeling ko, perfect talaga yung casting ng Amutya ng Section E. Kaya nung napanood ko pa lang yung trailer, sabi ko ba, papanoorin ko to. Wala akong pake kung wala na ako sa point na pass na ako sa pag-consume ng mga cringe na storylines or cliché na storylines na mga storylines na medyo madaming plot hole. Wala akong pake, papanoorin ko to. Kasi nagustuhan ko talaga yung trailer. I feel like casting yung perfect or casting yung pinaka-strength ng Ang Mutya ng Section E. Ang problema ko nga lang kasi talaga sa casting, usually, kung bakit siya pumapalpak. Sorry sa fans. Feeling ko naman, hindi ko pa kasi napapanood yung University series. Feeling ko naman nag-work yung University series. And mahal ko si Heaven. Sobrang love ko si Heaven. I mean, favorite ko nga kasi yung Nahimik ang Gabi. Tsaka favorite ko rin si Heaven sa Linlang. Pero kasi, nung nilabas yung casting for Rain in España, siguro, hindi lang si Heaven at si Marco yung perfect celebrities, perfect artists na naisip ko for it. I'm sure they did well. Hindi ko pa napapanood yung series, but ang dami namang fans na nagustuhan yung adaptation. So, I'm sure they did well sa roles na yon. Pero kasi siguro ang naging difference lang is, marami ng projects na nagawa before sila Heaven at sila Marco, na feeling ko nakaka-taint na doon sa image nung characters na ipoportray nila, na sobrang nakarely sa fantasy. Gets? Yung casting for Gab Lagman, actually nagustuhan ko yung kay Gab Lagman kasi feeling ko nakuha naman niya si Sevi medyo, yung matangkad. Medyo nabasa ko kasi yung University series onte. And then yung partner ni Gab, kasi nga parang, ang weird kasing sabihin ng nugo na celebrity, pero gets mo yun, hindi sila mainstream heavy pa. Ano ba? Yung kay Jairus
Si Jerome Ponce, ayan. Feeling ko meron akong power magsalita dun sa Jerome Ponce kasi BBM siya. Kaya pala, si Jerome Ponce, di ba na-cast siya as hero? Basta isang character. For me, kasi parang hindi na si sell yung fantasy. Kasi, guys, si Jerome Ponce, my God, nagawa niya na yung Be Careful With My Heart. May ganun na siyang image na ang hirap na siyang i-imagine for a Wattpad character na, again, fantasy nga. And for me, yun yung nagawa perfectly na amot yan ng Section E. That's why, na-enjoy ko siya so much. To the point na kaya kong i-overlook yung medyo ang problem ko talaga dito yung pagkakaproduce, yung editing talaga. Kasi may mga parts na hindi nagmamatch yung sound dun sa video. Viva! Please, do not fail me like this. Pero okay lang. Papanoorin ko pa rin. Bago ako mag-shoot, nanood ako ng episode 2. Sabi ko kasi, I wanna get sa mood. Nagtathrive pa rin pala talaga yung gantong storylines. Nagtathrive pa rin pala yung gantong fantasy. And feeling ko, hindi siya mamamatay. Okay, siguro over time, we will be more critical of the series that we watch, of the movies that we watch, of the stories. Siyempre kasi mas nag-i-improve yung knowledge natin eh. Mas nag-i-improve yung, hindi mag-i-improve. Siyempre nag-iiba yung taste natin. Again, mas nagbabago yung preferences natin. Nag-i-improve yung taste natin. Siguro as we grow older, naiiwanan natin yung mga gantong stories that we once enjoyed. And siguro just like me, naiisip natin na parang, yung ganong stories, dying naman na yun. But what I realize is, just because na-outgrow natin yung gantong klaseng stories doesn't mean mamamatay na siya. May reason pala kung bakit siya nagsusurvive for decades. And cliche is forever. Cliche will never die. Cliche will always sell. Fantasy will always sell. Kasi in a sense, yung gantong stories, nagpo-provide din siya ng sense of comfort. And dahil nga fantasy siya, nadi-disconnect ka talaga from reality a bit. Siguro nga paminsan-minsan, hindi naman masamang mag-imagine na merong like somewhere out there na merong isang rich boy, bad boy na ganto kapogi, kagaya ni Andres Mulak, na mababago ng isang babae na kasing simple ni JJ. Di ba? Yun lang. Ang dami kong point na gustong i-make dito, and I'm scared na throughout the discussion, na-lose ko siya. But ang bottom line pa rin naman siguro nito for me ay, huwag nyong pigilan yung sarili nyo na panoorin yung media na gusto nyong i-enjoy. Huwag kayong magpabuli sa mga tao na sinasabi na these are bad media, these are like sobrang cringe and sobrang cliche na you are stupid or you are dumb or mababaw yung taste mo for enjoying this type of content or movies. Wag. Just manood ka lang. Kasi hindi naman sila inherently bad. Okay? Hindi naman all the time kailangan mo maging cinephile. Disclaimer, hindi ko sinasabing wag na kayo mag-isip sa mga pinapanood nyo. Hindi, wag ganun. That's bad advice yon. Ang sinasabi ko lang, sometimes it's okay to just have fun. Okay lang. Kung cringe siya for other people, so what? Embrace the cringe, okay? This 2025, yan ang resolution natin. Embrace the cringe. Watch more cringe, bad film series and stories. I don't know. Yun lang. Ang daming nangyayari, nakakaloka. Feeling ko kaya ako nababash ng mga tao eh. Kasi wala daw pinapatukuhan yung pinagsasabi ko sa podcast, and so what? Somewhere in there, for sure, meron naman ako nasabing may sense. Pakihanap na lang. Keme. And doon na nagtatapos yung episode na to. Wow, I had fun. Iaasa ko na lang sa editor ko ang mag-edit nito. Ayun, sana na-enjoy nyo tong episode na to. Meron akong question na i-leave. Question. Ano ang favorite nyong trope sa mga fanfiction or Wattpad stories? Trope, as in enemies to lovers, lovers to enemies. Kung gusto nyo mag-cite ng favorite nyong story, favorite nyong book, go. So, basically, mag-recall lang kayo ng mga Wattpad memories nyo.
And thank you sa pakikinig ng episode na to. I-follow nyo kami sa aming socials at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. Nagpo-post kami ng reels sa TikTok. And i-follow nyo na rin ako at Yani Hatisu on IG, TikTok, and Twitter. Sorry na, and Twitter. Nag-upload kami ng episodes every Thursday, 9 p.m. At ina-upload ko din to sa Spotify every 7 p.m. Every Saturday, 7 p.m. Thank you so much for listening. I-comment nyo yung answers nyo. Actually, tag nyo naman ako sa IG stories. Wala lang. Kasi, na-enjoy ko makita yung reactions nyo pag nakikinig kayo ng Yadi's Room. Grabe, sinisipon na ako. And, see you sa next episode. Thank you. Bye-bye. Woo!